Sa lahat ng mga pagkakataong nagpanggap si Rachel na nobya ni Aris upang sagapin ito sa mga babaeng naghahangad na marandahan ito, noon lang niya naranasang magkapasa at malagasan ng buhok. Sinugod siya ni Choi na makita nito na magkahawak kamay sila ni Aris. Hindi niya inaasahang bayolente ito. Maliit itong babae, mahinhin at pinukumilos. Pero habang sinasabunutan at sinasampal siya nito sa likod ng stage sa plaza na pinagdausan ng victory party ni Mayor Sachara, lumabas ang tinatagong lakas ito. Mistulang sinaniban nito ng 10 kabayo. Ang sabi ni Aris ay maayos ito nakipaghiwalay sa dalaga. Hindi raw pumayag si Choi. Ginigate pa rin daw nito na hindi pwedeng basta ganoon na lamang ang kakahinatnan ng kanilang relasyon. Nagbanta raw na ito. Nakakalad ka rin sa iskandalo si Aris kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay rito. Kaya nawindang ang binata at hiningin nito ang kanyang tulong para magpanggap na nobya nito. "I'm sorry, Rage," wika ni Aris. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na humingi ng tawad ito sa kanya. Maingat ay pinapahira nito ng betadine ang mga kalmot ni Choi sa kanyang braso at leeg. Pero mas marami itong natanggap na pinsala wala sa pagwawala ni Choi. Sinikap kasi nitong iharang ang sarili sa harap niya upang hindi siya gaano masaktan ng babae. Magkaharap silang nakaupo sa sofa sa sala ng kanilang bahay. Hindi pa tapos ang pagtugtog ng banda nito, pero mas pinili nitong personal na hatid siya kasi paubaya sa driver na inutusan ni Mayor Sanchara na maghatid sa kanyang pauwi. "Damn, hindi na kita dapat pang pinasali sa gulong ito," galit itong sabi. Kung makatingin ito ay animo. Nais itong ariin ang lahat ng kanyang galos. Well, at least ngayon ay magdadalawang isip ka ng pasakayin ng mga babaeng humahabol sa'yo. Kinuha niya ang bulak at bote ng betadine mula rito at sinimulan niya ang pahiran ng mga kalimut nito sa braso at mukha. "Rachel, Rachel, Rachel, just because you're immune to my charms doesn't mean the rest of the female species in this town are too. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako macho at gwapo? Not to mention, saksakan ng iyabang at ilusyonado." Putol niya sa sasabihin nito. Hindi porke lumalapit ang palay ay kailangan tukain, Aristotle. Paano kung gutom ang manok? Ngumisi ito. Subukan mo magtiis. Mabuti iyon para sa kalusugan mo. Ano yung pinadilatan pa ang lalaki? Alam ko, maniwala ka. Yun ang huling beses na hihilingin ko magpanggap kang nobya ko. Puno ng pagdudang tinignan lamang niya ito. Dahil tutotohanin na natin sa susunod. Okay? Kinindatan pa siya nito at nginisihan. Pagkatapos ay pinisilang kanyang baba. Napaka-imposible mo talaga. Sa inis niya ay diniinan ng pagpapahid ng gamot sa baba nito. Nalilang ng basketballistang si Lisabel. Hinuli ang kanyang kamay at tinalayo sa mukha Subalit nito. kahit sinong babae ang tanungin, Sadistakan talaga. ay pangalan nito ang sinasabi sumusunod Bawas-bawasan mo kay naman Lee. kahit konti lang. Kung kagwapuhan ng Mahaba-haba pang pag-uusapan, ipagsasama natin. lalo na kapag ngumiti Ayoko ang maging battered binata. boyfriend. Alice Angal was a ito. cross between the typical boy next door type Magmamadre na lang ako, and the Aristotle. mischievous rascal Kaysa only a maging foolish nobya mo. woman would trust. Kung magsalita ka, Ayan palang buti para ng namang ikinig ko. napakasaklap ng Ang kapalaran. pagdududa niyo Ang maging naman, nobya ko. sa I'm the kasinungalingang perfect hinahabi boyfriend, nito, you know? habang mukha Ngumisi pa rin siya napaka-inosente. At pinaikot ang mga mata. Rich naman, Oo. sige na Saksi please. siya. Pinapungayan pa siya nobyo nito ng mga mata. Sa mga Tumingin nagdunobya sa ng Rico. binata. Ang sarap tukutin ng mga mata nito galante, at ipalitin sa kanyang maalaga, mata. maunawain, Sa at pakiwari kasi romantiko niya, ito. ay mas Pero bagay sa tila kanya ang madaling kulay magsawa tsokolate sa mga kung mata sino nito. karelasyon. Kaya At dali ano, lamang para dito na Papakilala mo makipaghiwalay na naman akong girlfriend at humanap ng bagong Parang liligawan. tantarang ka na ni Choi. Ang maganda lang dito, Pasinghal niyang sabi. ay hindi ito nagbibito ng mga pangako hindi nito Alam mo kayang ba kung anong tuparin. tingin sa akin ng buong bayan? Sa simula pa lang ng Patay bawat na patero karelasyon ako nito, sa'yo. ay Pero kahit naamin na nito pangliwa sa ka ng babae paulit-ulit, ang hangganan ay ng kakayahan tinatanggap nito pa rin manatili kita. sa relasyong iyon. ang akala kasi nila, Kasalanan ng babae ito ang ating kung pumayag relasyon. pa rin ito.
Huwing may natitipuhan kang Save it bagong babae, for those other girls. ay ako, Aris, ano I'm not bumukhang one of kawawa, them. Wika tumango niya. ito. Nakibit-balikat Alam ko, lang sa Aris. unfair iyon, It's your para loss. sa'yo. Love. I'd make a Isa ko wonderful lapastangan lover. na Ang sabi nga nananamantala sa sa isang iyong kanta, kahinaan. When I fall in Dapat akong love, parusahan. it would be Bahala ka forever. lang kung paano. I deserve more than what you are Italim ako sa offering. puno. Buhusan ng Tinitigan siya punot nito. at ipapapak Hindi sa may langgam. kukuble ang pagkagulat sa Ibaon mo mga ako sa mata. lupa. Ngayon ko Ihagis mo lamang ako nalaman. sa gitna ng Romantic ka pala, celibacy. Rage. Ang Pinagdikit akala pa nito ko mga kamay ay OA ka lang at humarang sa sa harap niya pagkatahikan. Kaya Pagkatapos ay binabasket mo lumuhod ang lahat ng ito mga maliligaw mo. at hanggang makaawang tumunghay Well, sa kanya. actually, ang akala ko noon, Sinumangot siya at hindi hibursya ka. Pero Sige naliwanagan ako ng halos. Please, Paglaway Hindi ka mo kay siguro Brad Pitt gugustuhin. noong panoorin natin iyong bakit Troy. nahila-hila ako ng lolo ni Choi? What can I do? Papunta ng Kung hindi rin simbahan lang si Brad Pitt o dasalan ng ang pasiham. makakatuluyan ko. Please, Rage. Napapakatandang dalaga na lang Gagawin ako. ko ang lahat ng hilingin mo. Pareho tayo. Na isa lang Iligtas ang mo gustong lang ako. mahalin. Sa kalapitan ng angkang di Tumasang kilay ni masukin. Aris. Ano Ngalang-ngalang naman naman batukan nasagap niya ang ito. chismis na iyan? Sa halip, Sinungaling ang pinapabagada lang siya nagkalat ng hangin. The more, the Nais mo na merrier. itong Ang tikisin. moto ko, O isiksik sa kokote Talaga? nito. paghahamon Hindi dapat niya, ito pinapatulan. nag-iwas ito ng Ang tingin pagpapakita ng motibo ng mga Kapag babae tumikim, rito at tumikab. ay hindi niya magawa. Inaantok Sa na umpisa ako. pa lang ay binalaan Pwede na bang niya umidlip ito. muna rito? Sinabi niya, Kulang ako sa tulog hindi siya tiwala sa hilatsi Pag ni nababa Choi ko hindi pinatulog ni at Tri maging pamilya nito. sa pagbumukmuk niya tungkol Nung kay salta sa Irene, San Pedro, humiga ito sa pero mahabang hindi ito sofa. nakinig. Alam daw nito Inom ang na ng isang ginagawa. pillow. Ayun, At tinakip sa mga mata sa mga nito ang chismis na braso. nasagap ng kanyang nanay Kirara ni Masyado kang Celeste, halata, Aristotle. na sinabi Ano naman sa niya? kanya ng kaibigan, Napapalatak siya. ating taga-Cavite ang mga May ilig na demasupil, niligpitan niya ang bulak pero at umalis doon betadine. ang mga ito. Pagkatapos ay Dahil umupulit may siya sa pinagtatago ang armchair. pinagkakautangan, Akmang kanyang kukunin mula ang sa makilala niya ng magazine, personal Rock, sa Choi, ang isang mystery na kanyang novel. humalingan ni Aris. Nang gulatin siya ng bilang Ay, nagduda pagsasalita ni siya. Aris. Hindi lang basta chismis ang Bagay naman nasagap na tayo. aling Kirara, Di ba, Rach? dumalas kasi Napatingin siya ang rito. pagpapalibre ni Choi. Ang akala niya ay natutulog Kahit lang hindi pa lalaki. gaano kakilala noon Dahil ni nakapikit Aris, ito. hindi rin Kapag tinatago wala ng ka pa rin babae boyfriend, ang obsession nito pagtungtong mo ng 21, sa mga mamahaling tayo gamit na at lang ha? damit, palino sa mga Papagtatsagaan na rin pananalita siguro at kita. kilos. Aray, Pagiging social climber, natatawang sinapo nito ang tiyan. walang masama kung Dahil ambisyosa nampas siya ito. ng malakas ang libro. Ang masama Paano ka ay ang kawalan nito nakakasiguro? ng Papayag ako konsensya agad. gumamit ng ibang tao Paasik niyang sabi. para lang maabot. Bigla ito Ang umupo sa ambisyon. sofa. Kung Seryoso saan ang yung huli na anyo. nakikipag-flirt ito Natubunghay sa kanya. sa isa sa mga kabanda ni Bubuka Aris pa lamang ang mga na labi si Gabe nito. Salvilla. Ay tinasa niya ang isang Kaya kamay ang angka ni Gabe. para pigilan Kaya ito. kilala ito sa buong Nahuhulaan bayan. na naman yung sermona na naman Dahil sa hindi nito. ito kumagat sa Tungkol sa pang-aakit ni kursong Choi. kanyang napili. Ay dinoble na At sa huli ang bukasyong balak paglalambing niya ni Aris. pasukin. Dinilaan Pagka-graduate pa niya siya sa nito na Marso. magsasalita siya. Ito ang gusto kong Isisirain gawin ito sa ang buhay ko, pagkakaibigan Aris. nilang dalawa ni Aris. Ang dami-daming pwede maging Matagal na sila trabaho, magkaibigan Rich. ni Aris Bakit ako para pulis madala sa pa? pananakot ni Choi. Sinabi ko na sa'yo. Kaya sinabi niya sa Kung lalaki ang ginagawa mo nangyari. ito. Dahil gusto mo Nag-ibig na balikat mapaligayan lang si ito. Tito Ansel. Hindi raw ito Sa tanga. pagsunod mo sa kanyang Para hindi malaman ang totoong Huwag mo habol lang ito ni Choi. ituloy. Nagawa Sa na lasakyan ini ko lamang din daw Israel. nito ang pang-best Kasi siguro actress ko, na hindi pag-arte ang ng gugustuhin ni babae. Tito Ansel. Na Sumunod ka pagpuntuhin agad na sa siya kanya. at Saan lang siya umiling-iling naroroon ngayon? habang nakatingin sa mukha ng binata. Tumimik kanyang bagang. Nakahinga siya ng maluwag dahil He sa died. bukas. Protecting an Ay innocent lipas man. na ang Aris. paghanga nito sa Pero babae. kinundin na pa rin siya ng mga taong wala na Alright. alam What's sa the totoong script? nangyari. Kapag kuwalay sabi Nakusahan niya, siyang nagkanlong ng umayaw sa kriminal. Aris sa labi sa Ngayon tuwa. ang kanya lamang gusto Sumalo nito ay patas na at saka hiling hinapit siya sa para sa bingwang. taong iyon. Pinarga siya nito. Malinis ang kanyang At record. inikot-ikot sa ere na At siyang animo. pulis. Kasi bigat lang Pero siya ng ginamit staff pang toy. buwayang kasamahan niya. Thank you. Ang nangyari, Thank you. para The best ka magpabango talaga, Rachel. sa lahat. Napapatayo Kesa ka na ng madungisan ng ribulto sa pangalan ni luneta. Papa. Sa tabi pa mismo Oo ni Jose nga. Rizal kung gusto At mo. napatunayan na walang kasalanan si Mason Pinagtagpa siya nito sa Orias. pisngi. Ang Nang di umano pagdadapo ay na sa mga hitman. labi niya ang mga labi nito. Napamasalang sa isang Ay congressman. maagap na ikinom niya ang isang Lumabas kamay. na rin na ang mga taong At inaambar nagbintang sa ito. kanyang ama. Nasa Testing likod lang. ng pamamaslang sa naturang Okay. politiko. Ito ang drama Ang totoong may natin. sala. Mamayang gabi. Tulad ng binitiwang pangako ng kanyang kuya Israel. Hindi ito tumigil. Hanggat hindi nito nalilinis sa pangalan ng kanyang ama. Subalit kahit abunyag pa ang totoo, ay nadungisan pa rin ang pinagpipitagang pangalan at dignidad ng kanilang ama. At marami pa rin ang nagdududa sa kinonsentehan nito. Lumapit si Aris sa kanya
Pero pamigsisiya nang takayin nitong hawakan ng kanyang balikat. Kahit ano pang sabihin nito ng mga magulang nito o kahit pa mismo ang madrasa niyang si Mami Magda na tinuring na rin yung tunay na ina mula ng pakasalan nito ng kanyang ama ay wala ng silbi. Buo ng kanyang desisyon na ipagpatuloy ang pagpapatunay sa lahat ng katapatan sa tungkulin ng amang pinaslang na mismong mga barilang kapwa nito pulis. 3 taon na ang nakakaraan. Inihinto niya kinukuhang kurso na dentistry at nag-shift siya sa criminology. Balak niyang patunayan sa lahat na hindi nang katraidor sa sinumpaang tungkulin ng isang arbitrya katulad ng kanyang kuya Israel na isang NBI agent. Gusto rin niya patunayan sa lahat na tapat sa tungkulin ng kanyang amang simulat sa pool ng panunungkulan nito. Rage, don't. Suportahan mo na lamang ako, Aris. Parahas itong isinukli ang mga kamay sa buhok. Hindi ito tumugon, pero nakikita niya sa mga mata nito na hindi pa rin ito sumusuko. Minsan tuloy, ay mas gusto pa niya mga panahong mga bata pa sila at sunod-sunuran lamang ito sa kanya. Ngayon kasing binatatalaga na sila ay tila kinakaroon nito ang pagbawi sa lahat ng pagliligtas at pagtulong niya rito noon. Sa kabila ng kalamang marunong siya mag-self-defense, ay hindi siya papayag na magpapisa kahit sino. Kung umakto ito, ay parang isa lang din siya sa mga mahihinang babae na kinahumalingan nito. Punong-puno ng tao ang McDonald's nang dumating doon si Rachel. Katapat ang St. Peter's College iyon. Kaya karaniwan sa mga kumakain doon ay mga katulad niyang estudyante rin ng naturang paaralan. Kahit may kantin sa loob ng eskwelahan na di hamak na mas mura ang mga bilihin, mas gusto pa rin ng mga estudyante ang masasarap na luto ng Lolo Donald niya. Kaya hindi kataka-taka, laging puno iyon, lalo na kapag tanghalian. Dumiretso siya sa likod ng counter at nagmano sa kanyang lolo. Bagaman, may 5 tauhan na ito, ay mahanap pa rin ito ng mga gawain sa loob ng restaurant. Kung wala ito sa likod ng kaha, ay parod pa rito ito sa pag-iistima sa mga kumakain, nakikipagbiruan, nagpapayo, at nakikipagkwentuhan naman ito ng mga anak at apo nito, ang lahat ng estudyante at profesor na customer. Her grandfather was such a familiar figure inside the place that she just knew if he were to leave. Most of the patrons would feel as if they came to the wrong place. Hindi lang kasi ang pagkain at magaan na atmosphere sa loob ng kainan ang habol ng mga kumakain doon, kundi maging malakas at nakakahawang tawa ng kanyang lolo. Yun din marahil ang dahilan kung bakit kahit paanong kumbinsi ang gawin nila magkakapatid dito na magretiro na, ay ayaw pa rin itong pumayag. Kung mawawala raw ito sa McDonald's, ay magkakasakit ito. Ikinakatuwa pa raw nito ang pagmamalasakit nila sa kalusugan ng kanyang lolo. Pero mas gusto nito na hanggang sa kahuli-huli ang hininga ay ginagawa nito ang trabahong ipinalit nito sa noon siya may karera noon bilang sundalo. Kaawaan ka ng Diyos. Heto, nagluto ulit ako ng laing at tinuguan para sa'yo, anang kanyang lolo. Pagkatapos niya magmano rito, inaabot ito sa kanya ang microwavable na may lamang ulam. Wow, the best ka talaga, lo. Thank you. Bulala siya. Lalo nag-ingay ang kanyang tiyan na malanghap niya ang amoy na umuusok pang ulam. Bumaling siya sa asistant ng kanyang lolo kasi Aling Diday at humingi ng kanin. Nang luminga siya sa kaloob ng kainan, ay wala ng bakanting mesa. Sa kantina lang po ako kakain, lolo. Paalam niya. Ipinabalot na lamang niya kay Aling Diday ang kanin na hiningin niya. Sige, nakauwi na ba ang Kuya Israel mo? Tanong ng kanyang lolo Donald. Sinuklaan nito
Ang estudyanteng babae na nagbahay dito, undercover agent ng NBI, ang pangalan niyang kapatid. Kaya kapag may misyon, ay ilang buwan itong hindi umuwi. At dahil iba ang bahay nilang apat na magkakapatid, at ang madrasa nila sa bahay ng kanyang lolo Donald, nalalaman lamang ng matanda kung nakauwi ng ligtas ang kanyang kuya kapag binisita na ito o tinawagan ng huli. Hindi nito silang ayunan ang pagpapakasalang himaon na ring ama sa sosyalerang madrasa niya. Civil lang ang pakikitungo nito kay Mami Magda. Taliwas sa mainit na pakikitungo nito sa ibang tao, kahit pa nga sa mga bagong kakilala lamang. Marahil kasi, ay hindi lang talaga nito matanggap na ang puwang ng kanyang ina sa buhay ng kanyang ama ay kadaling pinalitan at napunan ng kanilang madrasta. Hindi pa po umuwi si kuya, pero tumawag na siya kagabi kay Kuya Adam. Sa Sabado na raw ang kanyang uwi. Sige po, Lo. Bye-bye. Makbang na siyang palabas. Nasa tapat siya ng pinto. Nang tawagin siya ng tatlong lalaki, nawaglit sa kanyang isip na ikatlong Biyernes sa kasalukuyang buwan, opisyal na araw ng pagtambay ng The Petersons sa McDonald's. Dito ka na umupo. May bakanting mesa pa rito, sabi ni Jed. Kinawayan pa siya nito. Sina Gabe at Rick lang ang kasama nito sa mesa. Missing in action, sina Lee at Aris. Kung sa ibang pagkakataon, ay hindi siya mag-aatubiling paulakan ng alok ni Jed. Matagal na rin niyang kaibigan ng mga ito. Salamat kay Aris na nagpakilala sa kanya sa mga ito. Pero kaninang umaga, ay saksi si Aris sa pagkakadulas niya sa hagdan ng bahay nang ihatid dito ang pasalubong ng mga prutas at gulay mula sa Baguio, kung saan huling nag-show ang Petersons. Katakot-takot na pang-aasar ang inabot niya rito. Kung yung hagdan lang daw ay hindi niya kayang babae nang hindi nadidisgrasya, aasa pa ba raw siya makakaya niyang habulin ang mga kriminal? Natatakasan siya kapag naging pulis na siya. Bagaman hindi nito nakikita sa mesa, tiyak niyang maya-maya lang ay makikita na ito dahil nagpatong-patong ng irritasyon niya rito. Sinumulan nito iyon noong nakaraang Lunes. Kinulitan naman siya nito na huwag na lamang ituloy ang kanyang kurso. Mas marunong pa ito sa kanya. Daig pa ang tatlo niyang kuya sa pagdidikta kung ano ang dapat niyang gawin. Kung ang mga kapatid niya ay hindi tumututol sa balak ng pagpupulis, ito pa kaya? Ang mas ikinaiinis pa niya, kung magsalita ito, ay parang wala siya kakayahang maging mahusay na pulis, kaya tumututuloy ito sa kanyang gusto. Kulang ata ang kapona ng mga unggoy, aniya, na makalapit sa mesa na Jed. Sa huli naisip niya, mas mabuti nang doon siya kumain. Kaysa pumasok pa ulit sa loob ng campus. Malayo-layo rin kasi ang kantin sa gate, nakatapat ang McDonald's. Nasa kabilang bahagi pa iyon, ng malawak na school ground. Ayaw mo pang diretsahin. Hinahanap mo lang si Aris. Tudyo sa kanya ni Trick. Nahawa na ata ito kay Aris, kaya pa rin na rin ang tukso nito sa kanya tungkol sa pagiging soulmates daw nila ng huli. Ba't ko naman nahanapin ang lalaking iyon? Nawawala ba siya? Hindi. Pero, namimiss mo na ako. Sabad ang tinig ni Aris. Wala sa kanyang likuran. Speaking of the devil, and the devil will come, may iling niyang sabi. Pumalatak siya bago tinapunan ng masamang tingin ang kamay nito. Nakasmula na ipinatong sa kanyang balikat. Alam mo, Rach, para hindi ka na nahihirapan sa pagtatago ng totoo. Ang mabuti pa, aminin na natin sa kanila ang totoo. Sa narinig, ay napatingin siya rito. Nagsasayaw sa kaaliwan ng mga mata nito. Nahulaan siguro nito kung ano ang nais niyang gawin. Kaya mabilis itong lumayo sa panghanib na malinaw na nakabadya sa kanyang titig. Anong ipagtatapat ninyo? Kayo na ba? Frontier lang na magkaibigan lang kayo. Pero ang totoo, in love itong si Rachel sa'yo.
at yayayakan na niyang magpakasal. Lumang news na iyan. Wala bang bago? Wika ni Lee. Puno pa rin ng kapilihan ang mukha nito, kagaya ng anyo ni Aris. Hinawakan niya ang kutsara at tinidor bago binuksan ang plastic container ng pagkain niya. Kalmado ang tono at anyo. Tinignan lamang niya ang dalawang bagong dating. Kahapon ay tinuruan na kaming humawak ng baril. Gusto niyo ba ng demo? Tinampik na Aris sa balikat si Lee. You're on your own, man. Bata pa ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hinila nito ang silya sa tabi niya. Si Lee naman ay nag-peace sign sa kanya at piniling maupo sa pinakamalayong silya mula sa kanya bago buong puso pinagbigyan ang mga estudyanteng babae na nais magpa-picture kasama nito. Seriously, Rage. Sa palagay ko, ay mas bagay sa'yo maging dentista o kaya naiinis na pabugasin ng hangin. Sabay takip sa bibig nito. Pakiramdam niya ay ginawa na nitong krusada ang pagpapabago sa kanyang isipan. Sa halip itong patulan at magtalot sila sa harapan ng mga tao, ay sumubo na lamang siya ng kanin at laing. Naisubo niya ang isang buong sili na sa huwag ng laing. Halos mapahiyaw siya sa anghang. Dahan-dahan lang kasi. Wala namang aago sa'yo niyan. Natatawang sabi ni Aris. Agad ay nalapit sa kanyang bibig ang hawak-hawak na coke in can. Kinuha niya iyon. Dali-daling ininom ang malamig na soft drinks. Pwede ba? Dumistansya ka sa akin. Tuwing lumalapit ka, nadidisgrasya ako. Masanghali ang sabi. Pagkatapos niyang uminom. Teka, wala pang nangyayari sa atin ah. Paano ka nang madidisgrasya? Naalarmang bulalas ito. Hindi ako ang ama niyan. Pero kung ayaw kang panagutan ng ama, sige na nga, aakuin ko na lang. See how good I am. Alang-alang sa pagkakaibigan natin, ay papakasalan kita. Pero, mamanhikan ka muna kina mama at ate ha? Hindi niya alam kung hahambalusin ba niya ito ng bangko o hahagisan ng mesa. On second thought, mas mabuti sigurong umuwi muna siya at hiramin ng service firearm ng kanyang kuya Israel. Gagawin niya ang target practice ang katawan nito, lalo pa. Sa lakas ang boses nito, ay dinig ng mga estudyante na nagpapo-autograph sa mga kabanda nito ang sinasabi ng binata. Yay! Kasala na! Ako ang ring bearer, sabi ni Lee habang pumapalakpak at humihiyaw. Ako ang flower girl, segunda ni Trick. Hindi, ako giitin Jed. I guess, I could be paid to be your best man. Nagkibit palikat na lang si Gabe. Okay, pero gusto ko sa pulang buhangin ang venue at kailangan ang lahat ng bridesmaid ay naka-two-piece. Well, pwede ring one-piece. Yung pang-itaas lang. Ani Aris. Seryoso ang tono nito. Pero nakangiti ito ng malawak. Nakipag-high five pa kay Jed. Naniningkit ang mga mata. Minasdan niya ang nakatagilid sa kanyang mukha nito. Maingat at kalkulado ang pagkuha niya sa nangangalahati pa ring soft drink si Jed. Nagaling na palitan ng ngisi ang simangot niya. Pero bago pa niya magawa ang minabalak, ay nahawakan na ni Aris ang kanyang kamay at inalayo iyon sa direksyon ng kanungan nito. Never play poker, love. Hindi ka marunong umarting inosente. Pabulong itong sabi sa tapat ng kanyang tenga. Tumama ang init ng hininga nito sa sensitibong balat ng kanyang tenga at pisngi. Ayaw niyang isipin na dahil doon, kaya parang nakuryente siya. Napaigtad siya at napalayo rito. Walang dahilan para kalibutan siya sa simpleng pagdaiti lang ng mga labi nito sa kanyang tenga. Subalit ang tingnan niya ito wala sa sulok ng kanyang mga mata at makita ang kakaibang kislap sa mga mata ng binata ay hindi na may paliwanag ang kaba na bumalot sa kanya.
Napayuko siya sa kanyang kinakain. Imposible. Hindi niya iisipin iyon. Hindi niya maaaring isipin iyon. Magkaibigan lang sila nito. Walang ibang kahulugan, mga simpleng panunodyo sa kanya nito. Wala lamang itong bagong nobya. Kaya katulad ng nakagawian, ay siya napapagdiskitahan. Bumuntuhin na nga siya at tumingin ulit siya kay Aris. Pilit ay binabalik sa normal ang pagtibok ng kanyang puso. Problem, sisa nito. Tinaalam na nito ang sagot sa tinatanong. Pero nais lamang nitong marinig iyon mula sa kanya. Wala. Pagkakailan niya, gumisi ito ng matamis. Sabi mo pasubo naman Parang ikaw lang ang anak ni Lord Ikaw lamang ang masarap ang kinakain. Nilapit ito ang nakaabang na bibig sa kanya. Napalunok siya. Kapag Juan ay sinubuan niya ito ng pagkain. Normal na nilang ginagawa iyon. Nagpapasubo ito ng pagkain sa kanya and vice versa. Pero bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib sa pagkakatitig niya sa mga labi nito?